sa pasasalamat nina Joshua Russell Santiago, Nida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Elijah J. Legaspi, Kadbunton family, Duda family, Lilian Castello and family, Benilda Rizada and family, Meng Dizon and family, Zeni Pineda and family, Orosio Malonzo, Dacumos and Dimpal family, Rosenbox Gamaro and family, Wilfredo Saballe and family. Para sa mga natatanging kahilingan nina Joshua Russell Santiago, Abby Gatbunton, Shai Duda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Geraldine Guansig, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Gintipan, Mary Caballero, Mengdison and family, Shane Mercene. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Douglas Dimpan. Para sa kaligtasan ni na Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dionisio. Para sa maagang paggaling ni na Ulderico Mercene, Dr. Luz Viminda Ona, Remedios Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Teresita Uy, Emerita Calma. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teodorica, Ano, Pablo, Alino, Esperidion, Regidor, Erenea, Nasitos, Helen, Felix, Ligaya, Efren, Ladislao, Inocencia, Elmar, Reynaldo, Dario, Tony, Presentacion, McKinley, Alfredo, Enaida, Nani, Dionito, Elmar, Harlon, Amel, Leticia, Emilio, Roberto Sr., Leticia, Isabel Basilio, Carlos, Jesus, Mercedes, Restituta, Vicente Hilario, Oscar, Gilda, Fortunata, Dolores, Arceli, Napoleon, Rosendo, Anita, Evelyn, Rosteo Sr., Salvacion, Gonzales, Margarita, Mariano, Rodolfo, Teodoro, Julieta, Lorna, Maria Angelica, Jenny May, Mary Jen, Atanasio Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Leonor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lores, Leonor Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Ancheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Enusaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Janavielca, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito Jr., Normelito Sr., Zita, Norcy, Richel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando Ding, Dolores, Alexander, Manuel Jr., Manuel III, Jamie Pauline, Jessie, Eloise, Kathleen, Adelaida, Tony, Antonio Jr., Reynaldo, Juanito, Heidi Iluminada, Ores, Francisco, Angela, Celso, Baby Angel, Cyril, Marianel, Socorro, Ludovico Jr., Ludovico Sr., Victoria, Cisenando, Lilia, Teresita, Fernando, Roger, Marites, Julito, Juliana, Marino, Fortunata, Tomasa, Andres, Rosita, Angel, Soledad at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay 9 ng Nobyembre, kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan sa Laterano. Liturhiya. Ang Basilika ni San Juan sa Laterano ay ang ulo at ina ng lahat ng mga gusaling simbahan.
Ito ang unang gusaling ipinagkaloob ni Emperador Constantino kay Papa Silvestre Ika-isa noong pahintulutang makasamba ng hayagan ang mga Kristiyano. Ito rin ang katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Turo ng simbahan. Ating pagnilayan ang makainang katangian ng simbahan, ang pagiging mapagkandili, ang kahandaang magsakripisyo at kakayahang makinig. At dahil dito'y maaari siyang tumulong at makita kaagad ang mga pangangailangan kahit hindi pa ipinahahayag. Ito ang mga katangian na aking inaasahan na tumubo sa sambayanan ng Diyos sa lahat ng dako.
Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa hapag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong bigang ang lupa, sa panahong ang ani sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilang lumha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpong, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Basilika ni San Juan sa Laterano, ina at ulo ng lahat ng simbahang gusali. Gunitain natin ang pagkakatalaga nitong simbahang ating pinagtitipunan. Sa loob ng banal na misang ito, kasama sa ating panalangin sa kasalukuyan, ang ating bansa na dumadaan sa pagsubok ay panibago na namang kalamidad ng bagyong Uwan. Panalangin natin na sana nga ay walang matinding pinsala sa atin at sa ating mga kababayan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami.
Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Ezekiel ang templo
bilang pinagmumulan ng tubig na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, pumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dagong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na namumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay ang pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may duwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kagustuhan. Di dapat matakot, mundo'y mayayanig, kahit nasa dagat ang bundok mabuhay. Dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilong ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos sa dakila, mula sa umakay kaniyang alaga. Dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan.
ano man ang kanilang ginawa sa lupa. Sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahangat. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa ikalawang pagbasa, tinuturing tayong mga templo ng Diyos na ang pundasyon ay si Hesukristo. Ang ating mga gawa ay dapat nakaugnay sa pundasyong ito. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na kapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagpapatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi. Nang ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.
Dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang malagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maulang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa araw nga pong ito, nataon yung araw ng linggo, ang 9 ng Nobyembre, at tuwing 9 ng Nobyembre ay ginugunita o pinagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatalaga ng basilika ng simbahan ng Laterano sa Roma. Ano ba ang kahalagahan nito sa ating pananampalatayang Kristiyano? Ano nga ba ang kahulugan nito para sa ating inang simbahan? Mga kapatid, sa araw na ito nga, ginugunitan ng buong simbahan, simbahang Katolika, ang pagtatalaga ng kauna-unahang simbahang Kristiyano sa Roma. Kung maalala po ninyo, mula ng ating Panginoon ay muling nabuhay at umakyat sa langit, doon sa mga tinatawag na early Christian communities, sila'y pinag-uusig 300 years. Kaya nga yung kanilang pagtitipon, kung paano na pagtitipon, pagsasama-sama, sa pagdiriwang ng banal na misa, ginagawa sa nagtatago sila sa mga libingan o kaya sa mga yungib para ipagdiwang ito. Subalit nung taong 313, 313 AD, nang si Constantine the Great pinayagan na yung kung paano na pinayagan yung ng imperyo ng Romano ang Kristyanismo bilang isang relihiyon. Sa madaling salita, pwede na silang magpahayag ng kanilang pananampalataya ng hayagan at magtayo ng sariling simbahan. Kaya si Constantino, kung paanong inialok niya yung kanyang tinatawag na Royal Lateran Palace doon sa kay Pope Miltiades para gamiting simbahan at maging tirahan. Kaya nga yung Lateran Church, yung lugar sa Romang iyon, yung first church of the Christians doon sa Roma. At itinalaga ni Pope Sylvester noong taong 324 at ito'y itinalagang basilika ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, the Basilica of our Lord the Savior. Basilika, ano po ang kahulugan ng salitang ito? Ang ibig sabihin po, Basilica means royal house. Kaya nga yung Lateran Basilica is the first of the 4 major basilicas of Rome. Ito po yung katedral ng diocese ng Roma. Na kung saan yung obispo ng Roma, ang Santo Papa, nakatira.
Yung simbahang ito ay tinawag ding the mother of all Christian churches. Ina ng lahat ng simbahang Kristiyano sa buong mundo. At dahil sa debosyon ng mga tao kay San Juan Bautismo at si San Juan Evangelista, tinawag ang simbahang ito o Lateran Church na ito na Basilica of St. John at Lateran. Si Constantino po ay nagtayo din ng 2 pang basilika sa Roma. Yung isa, tinayo niya doon sa St. Peter's Basilica sa Vatican, na kung saan nakalibing si San Pedro. Yung pangalawa, tinatawag na St. Paul's Basilica doon sa walls of Rome, na kung saan sinasabing pinugutan ng ulo si San Pablo. Noong 5 siglo, isang basilika ay itinayo rin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Tinawag ito na Basilica, this Basilica of St. Mary Major. Kaya ito po yung 4 na basilika, major basilicas in Rome. Mga kapatid, ano ang kahalagahan ng ipinagdiriwangan natin? Ano po na basilikang ng Laterano sa Roma? Alam niyo ang lahat ng obispo hindi pananagutan na sa pamamahala ng isang teritoryo ng mga Katoliko. Tinatawag pong diocese o bikaryato. Siya'y may simbahan o katedral na siyang sentro ng kanyang paglilingkod. Sa simbahang ito, may isang marangal na upuan o luklukan na nakareserba para sa obispo sa mga pagdiriwang ng liturhiya na siya ang nangunguna. Sa diocese po natin ng Malolos, yun na nga po, ang katedral po ay nandoon sa siyudad ng Malolos, na kung saan matatagpuan po ang isang upuan o luklukan para sa obispo. Kung paanong ang Santo Papa po na ngayon si San Benedict o San Leon, si San Leon, siya po'y isang obispo ng diocese ng Roma. Kahit na siya ang pinuno ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo, siya rin ay isang obispo at siya'y obispo ng Roma. At tulad ng ibang mga obispo saan man sa daigdig, sa larangang ito ang Santo Papa, tulad ng mga kapatid niyang mga obispo, dumadalaw siya sa kanyang parokya, nagkukumpil sa mga bata, dumadalo sa mga pagpupulong, nag-iisip ng mga programa para sa paglago at paghubog ng mga tao. Kasi po madalas akalain ng mga tao na ang simbahang luklukan o sentro ng pamamahala ng Santo Papa doon sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Dahil po madalas ito yung pinakikita sa telebisyon o sa mga larawan o kaya sa social media, di ho ba? Doon siya tumatanggap ng mga bisita, nagbibigay ng mga talumpati, nagdiriwang ng banal na misa, nagbibigay ng pagbati at bendisyon. Kung maalala po nyo, nagbibendisyon tuwing Pasko, tuwing bagong taon, kapag Pasko ng pagkabuhay, doon sa, yun na nga po, doon sa St. Peter's Basilica. Dito yung sentro ng kanyang pamumuno bilang pastol ng mga Katoliko sa buong daigdig. Pero ang talagang katedral o simbahan ng Santo Papa,
bilang obispo ng Roma ay ang Basilika ng San Juan Laterano. Simbahan ni San Juan Laterano. Dito naman ang sentro ng kanyang pamumuno bilang pastol ng lahat ng Katoliko sa diocese ng Roma. Kaya maliwanag po yun. Kung paano na ipinaalala po ng simbahang ito na ang lahat ng mga simbahang, sabi nga, lokal sa buong mundo, nagmula o masasabi nating inaanak mula sa simbahan ng Roma. Kasama na po ang diocese ng Malolos na kinabibilangan po natin na sinasagisag po ni San Juan Laterano. Ipinaalala din po ng simbahang pandaigdig ay matatagpuan ng buong buo sa bawat simbahang lokal at hindi lamang sa Roma. Bawat simbahan lokal tulad ng isang diocese ay tunay na simbahan ni Kristo dahil may obispo na siyang tanda ng paglingap ni Kristo sa kanyang kawan. At lahat nga ng obispo sa Roma man o sa kanilang diocese, sa ating diocese, sa ganitong paraan, makikita na pantay-pantay ang kanilang karangalan bilang mga pastol ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, ano nga ba ang kahulugan ng templo sa buhay natin, sa buhay pananampalataya? Ang templo ay ang banal na presensya ng Diyos sa ating piling. Ang pangunahing templo ng Diyos sa ating piling ay walang iba kung hindi ang kanyang anak. Ang anak na si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama ay iisa. Kung nakita ninyo ako, nakita na rin nyo ang Ama. Kung nasaan si Jesus, naroon din ang Diyos, Ama. Ang kanyang katawan, ang tinutukoy ni Jesus, doon sa bahagi po ng Ebanghelyo na binasa ko mula kay San Juan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Gibain nyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Simbahan, ang templo ng Diyos, ang simbahang tinutukoy ay hindi ang simbahang bato, kundi ang simbahang binubuo na mga sumasampalataya, ang bayan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung maalala po nyo sa kanyang mga alagad, kung saan may 2 o higit pa na natitipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang piling. Kung nasaan ang bayan ng Diyos, naroon sa piling nila si Kristo. Mga kapatid, sa oras na ito, na tayo'y natitipon, pinangahawakan natin ang mga salita ng Panginoon. Sumasa atin ang piling, sa piling natin si Jesus. Mga kapatid, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa sakramento ng binyag, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. At mula noon, ang ating katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. At sinabi rin ng ating Panginoong Hesus, ang umiibig sa akin at tumatanggap ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya.
At sa tuwing tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kaya ang ating katawan ay isang buhay na templo, buhay na tabernakulo ni Kristo. Ano man ang ating ginagawa sa ating katawan, ito'y ginagawa natin sa Espiritu Santo. Kung ano ang paggalang natin na ibinibigay sa tabernakulo, sa templo, gayon din dapat ang ibinibigay natin sa ating katawan at sa katawan ng ibang tao. Mga kapatid, ibigay natin sa ating katawan ang templo ng Diyos, ang paggalang na karapat-dapat sa tahanan o templo ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog ng pusong nagsisisi, kami nagkasala laban sa Panginoon. Naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. At kami rin, O Diyos, sa malilit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa pikser at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindig-hindig na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap.
ang mga proyektong depektibo na umahadlang sa tunay na pagunlad. Ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan, isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha, umaasa na lamang sa ayuda. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umiibig sa awa at lumalakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngut hindi kami nawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig. Baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo, at gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan na pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bansa na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Bautista at San Juan Evangelista, ipanalangin ang aming bayang Pilipinas. Amen. Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo ang mga nananalangin sa iyo, ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na makipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanan, kaysa ng anak mong palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa kanan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin dito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin ang tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming kanan. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa, ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagmamahal tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipatulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat.
at sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan sa kanyang banal na piing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at talisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa itadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna ang lahat. Batid natin ang pinagdaan ng mga kalamidad ng ating mga kababayan lalo na sa Cebu nitong nakaraan. Hindi pa man nakababangong lubos mula sa mga pinsala ng lindol, malakas na bagyo at matinding pagbaha naman ang sinapit nila. Kaya naman, hinihiling ang panalangin ng bawat mananampalataya para sa lahat ng nasalanta. Gayon din naman, itinatakda na sa araw ng Linggo, 9 ng Nobyembre, magkakaroon ng second collection sa lahat ng mga misa at ito ay ibabahagi natin sa mga pamayanang nasalanta ng bagyo. Maraming salamat po. Ina po, nabanggit po na yung second collection po ay pagsasama-samahin mula sa mga simbahan, sa mga parokya, sa buong diocese at diretso po mula sa diocese ibibigay po sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, ng lindol sa Cebu, gayon na rin sa Mindanao. Mga kababayan ng ating minamahal na obispo, yung magagawa po na may bahagi man lang kahit papano, maibsan yung kanilang dinaranas na pagdurusa. Pinauna na po ang pasasalamat sa inyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas, binanggit na po, dineklara na super typhoon. May mga lugar po tayo sa ibang parte ng ng signal number 5. Metro Manila, Bulacan, signal number 3. Ingat po tayong lahat. Ingat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo maging tunay na templo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa. Ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang tahanan? Ngunit ikaw ang Ama na sa amin nagkalinga. Sa harap ng iyong dambana, kaya't sa samo ng madlang, magdalang habag ka. Pumanaog kapon sa tahanang laan sa iyong kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa iyo.